Sino ba sa atin na walang balak maglakbay? Maranasan ang iba't ibang uri ng kultura. Makita ng tanawin na dati sa larawan lang. Makadama ng hangin ng iba't ibang lupain. Makipagsalamuha sa iba't ibang tao na may iba't ibang uri ng lingwahe. Makakita ng snow o ng disyerto. Ang paglalakbay ay hindi lang ito tungkol sa destinasyon, kundi sa mga alaala at kwento sa bawat ibad. Pero kung sakali mang lumipat ka, naranasan mo na bang sumakay sa tinaguriang hari ng himpapawid? Oo, ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang Qatar Airways. Isang pangalan na kapag binanggit, naglalarawan ng karangyaan, kahusayan, at serbisyong walang kapantay. O ano kabayan, handa ka na ba? Taka, pag-aralan natin. Paano nga ba nagsimula ang Qatar Airways? Bakit madaming parokyano na talagang tumatangkilik sa kanila? Gaano sila kayaman? At ano-ano yung mga karangalang na iuwi nila? Tara, atin tong himay-himayin at pag-aralan. Qatar Airways, isa sa pinakakilalang airline sa mundo, ay may kwento ng tagumpay na tunay na kahanga-hanga. Mula sa simpleng simula, umangat ito ng mabilis, nakakuha ng napakaraming parangal, at ngayon ay kinikilalang hari ng himpapawid. Sa video na to, samahan ninyo kaming balaktanawin ang kasaysayan ng Qatar Airways. Mula sa unang paglipad ito, hanggang sa pag-abot ng lurok ng tagumpay. Noong Nobyembre 22, 1993, ipinanganak ang Qatar Airways at Enero 20, 1994 noong una itong lumipad. Noon, isa lamang itong maliit na regional carrier na may kakaunting ruta at ilang eroplano, pag-aari ng ilang miyembro ng pamilyang maharlika ng Qatar. Limitado ang biyahe, limitado ang abot, ngunit hindi limitado ang pangarap. Pagsapit ng taong 1997, dumating ang malaking pagbabago. Nagkaroon ng bagong bisyon sa pamumuno ni Akbar Al-Baker bilang CEO, nagsimula ang agresibong estratehiya para baguhin ang hinaharap ng Qatar Airways. Taong 2000 to 2010, ito ang dekadang nagdala sa Qatar Airways mula sa pagiging lokal na airline tungo sa pagiging global powerhouse. Pinalitan at pinalawak ang fleet. Dumating ang modernong Airbus A320 para sa short at medium haul flights na kilala sa tibay, tipid sa gasolina at ginawa para sa mga pasahero. Kasabay nito, bumili sila ng Airbus A330 at A340-600 para sa mga long haul flights na nagbigay daan ng mas pagkonekta sa Doha sa mas malalayong lungsod na hindi sinasakripisyong ginawa. Unti-unti, nagdagdag sila ng ruta patungong